Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. At sa pagkakataong ito, I'll be sharing to you the Gospel from St. Mark chapter 10 verses 35 to 45. This is in Filipino. Ang sabi dito, hinihingi ni na Jaime at Juan ang mga pangunahing pwesto. Lumapit noon kay Jesus si na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo at sinabi sa kanya, Guro, gusto sana naming gawin mo ang hihingin namin sa iyo. At sinabi ni Jesus, ano ang gusto ninyong gawin ko? Sumagot sila, ipagkaloob mo sa amin sa iyong kalwalhatian na maupo ang isa sa amin sa kanan mo at ang isa naman sa kaliwa mo. Sinabi ni Jesus, talagang hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Maiinom ba ninyo ang kopang iinumin ko? At mabibinyagan sa binyag na ibininyag sa akin? Sumagot sila, kaya namin. Sumagot si Jesus, totoong iinom din kayo sa kopang iinumin ko, at mabibinyagan sa binyag na ibibinyag sa akin. Ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Inihanda ito para sa iba. Nang marinig ito ng 10, nagalit sila kina Jaime at Juan. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Huwag namang ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayon din naman, dumating ang Anak ng Tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ayan, so mukhang napapanahon ng ating binasa sa pagkakataong ito dahil of course disclaimer lang ito ay gusto kong banggitin para sa ating mga pinuno, kahit anumang klaseng pagiging pinuno natin sa lipunan, saan man yan, sa opisina, sa lipunan, sa komunidad, kung saan tayo naglilingkod, may mga bagay siguro na dapat nating i-consider ang pagiging pinuno. Of course, at present maraming mga tao ang medyo nasisilaw. Siguro sa tingin ko nga, hindi lang medyo, marami sa mga tao ngayon ang nasisilaw sa kapangyarihan. Ayan. So, nakakalungkot lang kasi may mga bagay tayong dapat i-consider. Minsan nga, pag tiningnan natin pagdating sa mga qualifications sa paglilingkod sa lipunan, sa komunidad, minsan pag tiningnan natin, halimbawa sa profession, napakataas ng mga qualifications, pero lalo na malapit nang dumating ang mga pagpipili na naman natin ng mga pinuno, kapag tiningnan natin yung mga qualifications, kailan kaya ito to some extent maitaas? Na hindi lang yung kayang magbasa at magsulat, Sana itong mga leaders din natin marunong sa ano bang karapatang pantao, mga prinsipyo ng karapatang pantao, yung mga bagay na dapat ay alam ng ating mga leaders kung paano pauunlarin, pagbubutihin ang buhay ng tao. Kasi hindi basta-bastang maging pinuno, And supposedly, kung akong tatanungin, gusto ko mataas ang magiging qualifications pagdating sa pagpili ng pinuno ng ating komunidad, ng lipunan at ng bansa, Okay, nakakalungkot lang minsan, nakikita nyo naman sa mga balita, nakikita naman natin itong mga nakaraan, mixed emotions tayo. Matutuwa ka kapag yung mga gustong maging pinuno, gustong maglingkod ay qualified and capable. Kasi eto lang, pag tiningnan natin, my God, unang-una halos sila na lang ang nandun.
Parang feeling ng ating mga naglilingkod ko, no, ang paglilingkod ay pampamilya. Ayan. So sila ang nandoon. Parang wala nang pagkakataon yung ibang tao magkaroon ng chance na sana mabigyan din ng pagkakataon yung ibang maglingkod. At maglilingkod because they are capable, and aside from they are capable, they are qualified. Capable dahil kayang gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin. So, pipili na naman tayo ng ating mga pinuno. So, we have to remember, tayong mga pumipili din, we have to remember that piliin natin yung mga tao na qualified, no? Qualified. Yung marunong, no? Marunong. At hindi lang qualified, yung kayang gawin. Hindi lang yung interesado, yung may interest, may desire na maglingkod. Because not everybody who is interested and who has the desire to become servant is qualified and capable to do so. Sa mga gusto namang maging lingkod, no? Tayo, i-assess din natin yung ating sarili. Kung sa tingin natin hindi tayo qualified, hindi tayo capable, naku po, pag-isipan po natin, huwag nating pahirapan ang mga mamamayan, no? Kasi ang ating mga taxes na ating binibigay, no, para patakbuhin ang pamahalaan ay pinaghihirapan po natin yan, ilang porsyento yan sa ating mga sweldo, no? At hindi po yan syempre galing sa ating mga pinuno who are projecting sa ating mga pinuno, hindi yan galing sa kanila, kung hindi sa pawis, dugot pawis ng mga nagtatrabaho ng mga mamamayan sa atin nanggagaling yung mga taxes na yan, na pinag-aawayan pa ng ating mga pinuno, ano? Medyo, my God, nakakalungkot tingnan ang ganitong mga sitwasyon sa lipunan. So, we have to ask ourselves, especially for those who are leaders, those who would like to become leaders, those who would like to serve, are you qualified? Aside from qualified, are you capable of doing what a particular position is requiring you to do so? Yan. No? And then, sana in the process, no, kasi kapag hindi qualified at hindi capable, naku po, tayo ay magiging contributor pa sa pagpapahirap sa buhay ng mga mamamayan. Because supposedly bilang mga lingkod bayan, no, ay mapagaan ang buhay ng mga mamamayan. At syempre, hindi lang yung, I don't know, bato-bato sa langit ang tamaan ay sana magising. Hindi lang para makinabang sa posisyon, but rather to serve and to make sure na pagaanin ang buhay ng mga mamamayan at paunlarin ang bayan. No, iwasan yung pagkuha ng mga bagay na hindi sa atin, kasi lahat ng ating ginagawa, sa kahuli-hulihan ng lahat ay pananagutan natin yan sa Panginoon. So to those who are qualified, congratulations, and to those who are capable of doing it, congratulations. But for those who are not qualified and who are not capable, hindi po ito laro. Ito po ay paglilingkod sa bayan to ensure na magkaroon ng kagaanan ng buhay at pag-unlad ng mga mamamayan at ng bansa. Hindi po ito laro. So we have to be serious about public service. And those ang gustong maging sikat should be the servant of all. This is Sunny of Sunrise 75 channel. See you in my next vlog.